Dahil mabilis nga yung video ko nung una, ito yung pinakaklaro na pagpaprocess ko sa POEA. Ito kapag nakahanap na kayo ng employer nyo dito sa Singapore, ang i-apply nila sa inyo dito ay yung in principle approval. Ito yung pass para makapunta ka dito at ang validity noon ay 2 months. Kailangan makapunta ka agad dito before 2 months para makapag-apply ka ng S-Pass or E-Pass or kung ano mang pass ang ibibigay sa inyo ng inyong employer. Ako, inabot na ako ng 1 week bago lumabas yung approval. May tendency na ma-reject, may tendency naman na ma-approve. Luckily, na-approve ako after 1 month. Pero yung iba, mas mabilis, parang 1 week lang approve na. Depende na rin sa daloy ng process. After nun, kapag na-apply na kayo, na-approve na kayo ng IPA, ang pupusid naman ng employer ay yung polo verification. Siyempre, mag-schedule yung employer sa Philippine Embassy para yung employment contract nyo ay mapa-verified at saka siyempre yung company profile, polo endorsement letter kasama na rin doon. After nun, kapag nakapag-schedule na napa-verified na, ang employer sinend agad sa akin yung soft copy by email para mai-upload ko na nga yung mga documents na yon. At saka, yung hard copy naman, pina-courier na lang niya siguro mga around 5 days dumating or wala pang 5 days. After na hinanda ko na yung mga kailangan din, ito katulad itong passport. Passport with validity period not less than 1 year. Upload, kailangan klaro yung passport or klaro yung pagkakascan. Tapos, valid work visa or work entry. Ito yung i-upload nyo yung IPA. Tapos, in principle approval. Tapos, yung employment contract, original copy of employment contract or offer of the employment. Dito nakasaad syempre yung mga months, how many months or years na kontrata. At saka nakalagay din indicate yung mga leave at saka yung mga benefits. Tapos, yung company profile, business license or commercial registration of the employer, sila na rin ang bahala. Pinadala na lang sa akin. Polo endorsement letter, yun na rin. Tapos, additional country-specific requirements, hindi na sa akin applicable yun dahil sa Asia lang naman ako sa Singapore. Additional documents to support your job application. Wala na rin akong notarized statement how would the worker secured his or her employment. Dito gumawa ako ng merong format dito ang POEA para fill upan kung paano mo nakuha yung work, paano mo na secured. Ako naman ang ginawa ko ay yung nakakita ako sa job street, nag-search ako ng as laboratory technician, tapos yung employer ko, in-email ako, nag-interview ako, parang isasalaysay mo lahat yung mga process kung paano ka na-hire. After na naman, employer's passport and contract details. Siyempre, kukunin mo rin yung passport o kaya details ng employer para may upload din. At dito, nakalagay notarized statement of authenticity of diploma, TOR, transcript of records, certificate of employment, and other certificates submitted. Kasama ko na din dito yung PRC license. Ayun, tama. Diploma, TOR, certificate of employment, and other certificates like PRC. Doon ko pala inilagay yun. Doon sa phase 1 naman na yun, ay ang approval nito ay depende sa nag-a-assess sa POEA. Talagang ini-evaluate nila, tinitingnan nila. Meron nga pala silang law na kapag ang isang company ay meron ng 5 foreigners or 5 Filipinos, ay dadaan ka na sa agency. Buti na lamang dun sa aking employer ay wala pa, hindi pa nag-exceed ng 5 Filipino workers. After nun, ay syempre nagdasal ako nag-antay ako ng mga around 2 weeks. 2 weeks para ma-approve yon for approval yung phase 1. Phase 1 pa lang yon.
Talagang tinatawagan ko sila maya't maya, hindi naman maya't maya, mga araw-araw. Tapos kinukul ko na, ma'am, baka naman po ma, ma-process ka agad yung aking OEC dahil nang malapit na rin akong umalis ng bansa. After nun, nakapag ano na ako na-approve, kumbaga na ano yung for approval. Kaso meron akong compliance. Doon nga pala sa aking doon sa pinilapan na merong doon nga pala sa pinilapan kong ano ba 'yon? Yung sa number of durations ng contract, doon ako nagkulang kaya kailangan anuhin niyo yung kung ilang years or ilang months yung inyong kontrata dahil lang talaga namang for compliance medyo matagal din bago nila ma-sin yun. Pero ako naman sa experience ko ay once na na-comply mo kaagad yung kailangan nila ay natitingnan naman kaagad nila. After nang kagad ako, schedule ako ng online PDOS. Tapos, ang mga kailangan nga pala sa phase 2, yung online PDOS, OFW insurance, accredited. Ang akin kinuha yung Paramount Insurance, at saka yung POES certificate. POES certificate, madali lang naman po, nasa sa website din naman po yun ng POES. And after nun, ang sunod ay yung compliance form. Meron akong compliance form dito dahil nga dun sa number of months. Tapos, PDOS certificate, PIOS, at saka syempre yung medical. Medical certificate na accredited ng DOH, saka syempre ng POE. Tapos, after nun, for approval na, kapag approve na lahat, ay schedule ka na nila para makapagbayad ng OWA membership syempre ako sa Ortigas PO. At syempre, yung napaka-golden OEC na sinasabi ay makukuha ko na. Tapos, nagbayad ako ng mga around 5 to 6,000 depende sa value ng dollars. Yun, maraming salamat.